nagsasabi ng katotohanan. Yes, masakit. Pag ikaw ay isang bakla, masakit. Pag ikaw ay natamaan, masakit. Pero accept the truth. Then the truth will set you free. Okay, magandang umaga sa atin lahat. Ngayon ay igawa na naman tayo ng video. Again, ang purpose po sa video nito ay upang ituwid, itama, at tayo po ay nakabase or nakabase sa Bible. So hindi po ito personal na atake, educational purposes only. Okay, so dito makikita natin ang video na ito po ay grabe na po. So grabe na po yung video na makikita natin, at sino kaya na church ang nag-allow dito. Akalain mo sa video natin makikita lalaki to sa lalaki, no? So sila ay kinasal, hindi po babae yung partner niya, kundi sila po ay dalawang lalaki na ikinasal, no? Hindi ko alam kung pare ba yon. So sila ay kinasal. So ating panoorin ang maliit or kunting video. Pronouncement. By the power vested in me by the Adventist Christian Church in the Philippines, I now pronounce you husband and husband. To my lovely each other. Okay, so ayan, natin nakita mga kaibigan ang video na kinasal sila sa isang pare. Okay. At alam naman natin mga kaibigan na sa Bible, kung ating babasahin, makikita natin na mali talaga ang ginawa ng dalawang lalaki na sila ay nagpakasal. Same-sex marriage. So yan ay pinapublish or accepted ni Pope ng Katoliko yung aral na yan, na pwedeng ikasal, no, ang lalaki sa lalaki, at pwede naman sa babae at babae. So ano ang inyong masasabi sa video ito? Yan ba ay aral ng Diyos? O yan po ay puro kasinungalingan? Yan po ay aral ng Diablo. So paki-comment ninyo ang verse sa Bible sa comment section. Ating babasahin yan. Okay, so excited ako na kukuha ng mga opinion and verses na inyong i-comment sa baba. So magbigay lang tayo ng ilang verse sa Bible at ilan ng verse na ating babasahin para ituro, no, sa mga tao. Again, hindi po ako galit, no, hindi po ako galit sa mga lalaki or tomboy or bayot. Hindi po ako galit mga kaibigan. Kaya nga tayo po ay love ng Diyos. So dahil love tayo ng Diyos, gusto ng Diyos na tama natin ang katotohanan. So sa Romans chapter 1, for God also gave them up to uncleanness through the lust of their own hearts, to dishonor their own bodies between themselves. 25, who changed the truth of God into a lie, and worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever and ever. 26, for this cause God gave them up unto vile afflictions, for even the woman did change the natural use into that which is against nature. And likewise, also the men, leaving the natural use of the woman, burn in their lust
one toward another, men with men, working that which is unseemly, and receiving in themselves that recompense of their error which was meet. 28. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to reprobate mind to do these things which are not convenient. Okay, so ating makita natin mga kaibigan sa verse 11. And likewise also the men living the natural years of the human. Tandaan natin mga kaibigan, dalawa lang po klase ang ginawa sa Diyos. Babae at lalaki. Wala po tayong verse sa Bible to prove na mayroong gay, bayot, tumboy na ginawa ang Diyos. Lalaki at babae lang according sa Genesis chapter 1 verse 26. No? So ngayon, ganito kalala ngayon ang ating kapanahunan, ang ating generasyon. Bakit? Kasi some of churches na inaalaw nila, pwede na ikaw, pag lalaki ka, pag na-inlove ka sa isang lalaki, pwede ka kasalin, no? Pwede ka ikasal. Kaya nga marami ng mga churches sa labas, no? So saan ito na sila mismo nag-agree at yun, kinasal sila. So sabi ng Bible, and likewise also the man living the natural years of the woman. So ikaw, lalaki ka, pero yung living mo, yung pamumuhay mo ay tulad ng babae, no? Katawan mo lalaki, pero yung puso mo ay pangbabae. Kaya nga nafi-feel mo na ikaw talaga ay babae, hindi ka lalaki, babae ka. So yan po ay maling-mali, no? Never po na ang Diyos ay nagkakamali sa iyo nang ako ay likhain. Alam ng Diyos na ikaw ay lalaki at ikaw ay lalaki. Alam ng Diyos na ikaw ay babae and then ikaw ay babae. Kaya sa ating panahon ngayon, marami na talagang ganyan ang pag-iisip. Mayroon namang babae sa verse 25, for this cause God gave them up unto vile afflictions, for even the woman did change the natural use into that which is against the nature. Mayroon namang mga babae na feeling na sila ay lalaki, kaya nga may tumboy, no? Babae sila ha, pero yung kanilang pag-iisip, yung kanilang act, no? Kung paano silang mag-act, kung paano sila kikilos, sila ay lalaki. Pero again, sila po ay babae. Babae ka at hindi ka pwedeng maging lalaki. Lalaki ka ay hindi ka pwedeng magbabae. Kasi ikaw po ay nakatransgress sa Diyos. Ibig sabihin, ning transgress ka sa law. No, ikaw ay nagkasala. Kasi iniba mo yung iyong katawan. No? So iyan po ay napaka-insulto sa Diyos. No, kung ating babasahin sa Deuteronomy, bawal ka nga magsuot. Kung ikaw ay lalaki, bawal kang magsuot ng pangsuot ng pambabae. No, bawal. Yung mga pang make-up sa pangbabae lang yan. Hindi yan applicable sa ating lalaki. Hindi tayo pwede mag-dress kasi lalaki tayo. Hindi tayo pwede magpalda, magsaya kasi lalaki tayo. Hindi tayo pwede magpahaba ng buhok kasi lalaki tayo. Hindi tayo magpalagay ng malaking didi kasi lalaki tayo, no? So hindi tayo magpalagay ng dito yung mga ritis kasi lalaki tayo at ang pwede lang yan yung babae, no? So yung babae naman ay hindi pwede magsuot ng panlalaki. Okay? Hindi. Yung mga pantalon, hindi pwede magsuot yung babae. Yan ang malinaw.
At never na inaalaw ng Diyos na pwede kasalin yung lalaki sa lalaki, yung babae sa babae. Kaya nga mga kaibigan, sabi ng Bible, yung mga bakla, okay? Yung mga bakla, again, hindi ito galit personal. No? Dahil alam ko, love sila ng Diyos. Mahal sila ng Diyos. Pero na-deceive sila ni Satanas. Sabi ng Bible in 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Ito yung nakalagay. Basahin ko mga kaibigan para makikita ninyo na ang Bible talaga ay nagsasabi ng katotohanan. Yes, masakit. Pag ikaw ay isang bakla, masakit. Pag ikaw ay natamaan, masakit. Pero accept the truth. Then the truth will set you free. Okay. Ito yung nakasulat sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9. Knowing not that the unrighteous shall not inherit the kingdom of God, be not deceived, neither fornicators, nor idolaters, nor abusers, nor infeminate. Ibig sabihin yon, mga bakla, mga bayot, hindi makapasok sa langit. Yan po mga kaibigan. So maling talaga na ang lalaki ay magpakasal sa lalaki at yung babae ay magpakasal sa babae. Hindi po aral ng Diyos yan. Aral ng Diablo. So kung yung church, no, kung sino man ang nag-allow na kinakasal sila ay hindi po sa Diyos yan. Malinaw. Kasi nag-agree sila, pinahintulutan nila na okay lang na kasalin or ikasal yung lalaki sa lalaki. Maling-mali po yan. So kung gusto nyo mag-comment down below, pakilatag yung mga verses kung ano yung unawa ni dito. Ito ba ay okay lang? Ito ba ay masaya ang Diyos sa ginawa nitong video na to or maling-mali? So don't forget to follow my Facebook page and God bless po sa ating lahat.